Usap-usapan ang pasabog ni Christy Fermin sa kanyang entertainment vlog na Showbiz Now na nitong isang araw. Natuklasan daw ng kampo ni Bea Alonzo na ang condominium unit na tinutuluyan ng fiancé na si Dominic Roque ay pagmamay-ari daw ng isang kontrobersyal na politiko. Politiko ang term ni Christy na nangangahulugan daw na lalaki ito. Pinaimbestigahan daw ng pamilya ni Bea kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit. Ang sabi meron siyang business, tapos nakatira siya sa isang super pangmayamang kondo, at ang kondo unit na tinitirhan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napakakontrobersyal na politiko. Politiko ang sinabi ko, lalaki ha, lalaking politiko. Ngayon, kapag tinrace natin, bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit, at bakit siya ang boss ni Dominic, kayo na po ang bahalang humusga kung ano ang nababalitaan niyo tungkol doon sa politiko at kanyang mga kaibigan. Pahayag ni Christy. Bukod dito, lumabas din ang mga haka-haka raw na baka usaping pera ang pinag-ugatan ng paghihiwalay ng dalawa. Nakarating daw sa kanilang kaalaman na bagamat sinasabing hati o share sila sa gastos sa mga trip nila abroad, hindi raw totoo iyon dahil si Bea daw ang nagbubuk ng kanilang trip. Samantala, wala pang tugon, reaksyon o pahayag ang kampo ni Bea at Dominic kaugnay nito. Nanindigan naman na si Christy sa kanyang mga ibinalita tungkol sa politiko ni Dominic. Narito pa ang pahabol niyang pahayag. Dito na tayo sa politiko. Sinabi ko nga po kanina na dalawang senador po ang tumawag sa akin, si Senator Rapi Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada. Natural lamang po na reaksyon niya ng mga politiko ngayon. Kasi hindi lang po showbiz ang binubulabog ngayon ng hiwalayang Dominic at Bea dahil meron ngang nadamay na politiko, di ba? Di ba, Romel? Ano ba ang tanong mo dyan? Nako, eto na nga, maghihingi muna ako ng sorry sa aking mga kaibigan, nanay, na patuloy na nagme-mensahe na baka sabihin niyo, suplada po ako. Wala po akong masasabi sa inyo, ngingitian ko lang po kayo dahil alam niyo naman po, ito ay antayin natin ang panahon ang mag-reveal kung sino siya. Okay. Diba? Ay, yan din ang sinagot ko rin kanina kaya Kuya Rafi at saka kay Senador Jinggoy, halakhak, puro halakhak. Nanay, sabihin mo na, sabi ni Kuya Rafi, yung mga kasama akong politiko, binubuliglig ako, tinatanong ako, tanongin mo naman sa nanay mo kung sino yun para malaman natin. Si Senador Jinggoy naman, nanay, nasa Senado ba yan politiko? Nasa mababang kapulungan? Ano ba? Anong posisyon niya? Wala akong sasabihin. Sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng issue at hindi kami. Yun ang akin taya dito. Kailangan siya ang magpaliwanag kung bakit lumulutang ang kwentong ito. Hindi pwedeng kami. Dahil hindi naman kami involved hindi naman kami sangkot. Diba? At saka, ang daming sources, kalat na kalat ito. Alam mo, Dominic Roque, na meron kang kailangan sabihin. Alam mo na meron kang dapat na linawin. Hindi naming sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip, sa iyo dapat manggaling. Hindi sa amin. O ang burden of, di ba naman, ang burden of proof, ika nga sa korte, ay wala sa amin. Nasa iyo yan. Yun yun. Okay. Eto. Sige, Romel, sige. Kaya nga, antayin lang po natin. Alam mo na, ito pa, pinsan ko na sa Abra. Abra to. Sabi niya, Kas, ano to? Sino ba to? Sabi ko, Kasin, alam na this. Sa mga susunod na panahon, lalabas din yan. Wag mo naman akong kasi syempre sasabihin mo, naku, pinsan ko kasi yan si Romel Chica, galing sa akin. So, paano? Eto. Kung alam ni, si John ito kung alam ni Dominic na may dapat siyang ipaliwanag tungkol sa politiko, alam din kaya ni Bea Alonzo
kung ano ang kwento. John, diretso kung sasabihin sa'yo, oo. Oo. Alam ng partido ni Bea Alonso. At alam ko, sa opinion ko, isa ito sa maraming dahilan kung bakit ang paglakad papunta sa altar ay hindi matutuloy. Yun ang alam ko. Yun lang nga po, pwede po akong mali, pwede rin po akong tama. Piliin na lang po natin. Basta isang bersyon lang po ng tama ang totoo sa buhay na ito. Wala pong dalawang bersyon ng katotohanan. Correct. Yun. Maraming kwento kayong mababasa at naririnig, kaya sabi ko nga sa inyo, dito kayo tumutok para alam nyo ang tunay. Dito tayo sa totoo, ika nga. Okay, eto, sabi ni Mayang, Lara May Abrigo, Nay, maniniwala ka po ba na nag-add to cart po ako ng Ultabayo kasi hindi po talaga ako nakatulog kagabi? Sabi ni Mayang, totoo po ang mga sinabi ng CFMers, hindi kami pinatulog ng blind item na yan, sabi ni Mayang. Okay, at sa Japan, oo, mismong si Brian Posadas na may-ari ng Theoxis Health ang nagsabi, nagte-trending din tayo. Sa lahat naman po ng dako ng buong mundo, basta may Pilipino, ito po ang pinag-uusapan ngayon. Eh sa London nga, sila wating-wating. Sa Belgium, si Miss Nags, sa Iram Lia, dahil alam ng mga tao na malapit sila sa atin. Sila Juris Dr. Channel, sila lulumalig, kinuukil-kil din sila kung kilala nila yung politiko na sangkot sa isyong ito. Eh wala rin silang masabi dahil hindi rin man natin pinapangalanan, di ba? Ayun. At si Neneng Putot Gensoli, maraming nagmamahal kay Bea, mabuti na lang, sabi ni Neneng Putot. Okay, at eto, Nanay, present po ako, tulala lang habang nanonood sa inyo. Napagod po kasi yung mga neuron sa brain ko. Ha. Dahil nasa chuchu ba yung kondo na benefactor ni Dom? Tama yung hula mo. Kung ano yon, kondo. Alam, tama. Okay? Naku, nakakatuwa talaga. Alam mo yung mga ano ko, ka-reunion ko kagabi. Siyempre naman, di ba, mahal nila ako at mahal ko sila. May pagkamarites din sila dahil sumututok din sa CFM at sa SNN. Pero hindi katulad nung pagkamasyadong pagiging marites ng showbiz talaga, di ba? Sabi ni Paulo Ubalde, Nay, basta ramdam ko, congressman yan. Wala yan sa Senado. At yung kondo po, nasa BJC. Palpak lahat ang hula mo. Gumamit ka ng Ultabayo para magkaroon ka ng magandang ano. Okay. Wala sa Senado. Ayan po ayan na po clue na yan Ayan, pinaliliit ang mga choices. Lumiliit na po. Wala sa Senado, wala sa Congress, at ano pa yung isang sinabi niya? Basta wala doon. BGC daw, wala po sa BGC yung condo unit. Okay, talagang trending lalo may politikong involved. Mga Pinoy na marites pa ba? Sabi ni Boyzy Caragay. At sabi ni Tita Nene uli, nag-trending ang politiko na ito, balang araw lalabas din kung sino yan. Antay-antay lang. Tita Nene Olanday, salamat po sa pangunawa. Nay, sabi ni Dan Clavesillas, palagay ko po itong sumingaw na intriga kay Dom na kept boy siya ng politiko ay multo na kanyang kinatatakutan na noong pa na sisingaw balang araw. Eto na nga po, nahalukay na nga po. Talo pa nito ang blue-collar job sa laki ng kita. Dan Clavesillas. Okay. Eto, sabi po ni Nanay, matitisod ka kahit papano. Konting abangers pa. Yes, ni Grace at Vincula. Wating-wating, sobra nakakaloka. Ayan, natalisod na ako pero hindi talagang buong buo. Okay. Dominic, magsalita ka na. Maawa ka na sa amin. Marami na kaming iniisip sa buhay. Yung OFW ang pinupuyat mo. Nanay, maipit na ako sa katotohanan. Ayan ako, wating-wating. Ang pakiusap ng mga OFW, Dominic, ang dami na nilang mga problema at hilahil sa buhay. Parang awa mo, magpaliwanag ka na raw.